Ngayon ang ating i-recap ay isang psychological horror thriller movie na pinamagatang Door Lock. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Gabi na sa Seoul, nang si Kang Sung-ye ay bumalik sa kanyang apartment. Pagdating sa bahay, nalaman niyang hindi gumagana ang mga ilaw, at nakarinig ng kakaibang tunog na nagmula sa closet. Pumunta siya para tingnan, ngunit wala siyang nakita sa loob. Gayunpaman, bago siya makatalikod, inatake siya ng isang misteryosong tao. Pagkalipas ng maraming araw, sa isa pang apartment sa parehong gusali, natutulog si Cho Kyung-min nang hindi alam na may lalaking nakayakap sa kanya. Nagising ang lalaking ito nang tumunog ang alarm sa kanyang lumang relo, at umalis siya pagkatapos mag-almusal sa pagkain ni Kyung-min. Nagising si Kyung-min makalipas ang ilang minuto, at uminom ng painkiller para sa kanyang sakit sa ulo, na kailan lamang ay nararanasan niya tuwing umaga. Nagulat siya sa kaunting gatas na lang na natitira sa kanya, at bago umalis para magtrabaho, sinisigurado niyang ilagay ang mga bagay sa tamang lugar. Sa kanyang paglabas, napansin niyang may dumi sa kanyang door lock keypad, at nilinis ito bago ilagay ang code. Samantala, medyo nadismaya si Kyung-min sa trabaho, dahil ang isa sa mga clerk, ay patuloy na kinukuha ang kanyang mga potensyal na kliyente, na ikinagalit din ng katrabaho at matalik niyang kaibigan na si Oh Hyo-ju. Nang maglaon, habang nasa tren, nag-uusap sila tungkol sa trabaho, hindi nila alam na pinapanood sila ni Kim Gi-jong. Nang makarating si Kyung-min sa gusali kung saan siya nakatira, binigyan siya ng night shift guard na si Han Dong-hun ng isang kahon, na iniwan ng day shift guard para sa kanya. Kinuha niya ang kahon at pumunta sa kanyang apartment, nakakita ng sulat mula sa kanyang ina sa pintuan, na nagsasabing hindi niya ito mabuksan, at iniwan niya na lamang ang package sa reception. Gayunpaman, ang lock lid ay nakabukas. Tinawagan ni Kyung-min ang kanyang ina, upang ipaliwanag na madalas niyang binabago ang password, kung kaya dapat tumawag ng maaga ang ina, tungkol sa pagbisita. Tinanong din ni Kyung-min kung iniwan nitong bukas ang takip ng kanyang door lock, na tinanggihan ng ina. Nakahiga na si Kyung-min handang matulog, nang nakarinig siya ng ingay sa labas, na tila may sumusubok na maglagay ng code sa kanyang lock, ngunit nabigo ito. Ang ingay ay tila din sumusubok na buksan ang pinto ng medyo marahas, ngunit umalis ito nang hindi nagtagumpay. Naghintay si Kyung-min ng ilang segundo bago tumingin sa butas sa pinto, at kalaunan ay binuksan ito, ngunit walang tao sa hallway, maliban sa upos ng sigarilyo sa sahig. Tumawag siya sa pulisya at hiniling sa kanila na kunin ang mga fingerprint sa sigarilyo, ngunit ipinaalala ng pulis na kahit ilang beses niyang iulat ang mga insidenteng ito, wala silang magagawa kung walang aktwal na krimen na nangyari. Walang ibang choice si Kyung-min kundi ang matulog ulit, hindi alam na may isang lalaki sa apartment na gumagamit ng kanyang banyo, at natulog sa kanyang tabi. Kinaumagahan, nagising siya na may panibagong sakit ng ulo. Bago umalis papuntang trabaho, tinanong niya ang day shift guard kung posible na tingnan ang mga security camera, at pumayag na gawin ito pag-uwi niya. Nakipagkita si Kyung-min sa isang realtor, upang matingnan ang isang apartment sa isa pang gusali, na mas maliit kaysa sa kanyang tinitirhan ngayon, ngunit mas mahal. Sa kanilang lunch break, tinukso si Kyung-min ni Hyo-ju, at sinabihan na dapat siyang magkaroon ng boyfriend para sa dagdag na kaligtasan, tulad marahil kay Kim Song-ho, isang katrabaho na palaging mabait sa kanya. Balik sa trabaho, pinaninindigan ni Kyung-min ang kanyang sarili, at hindi hinayaan na kunin ng ibang clerk ang susunod na kliyente, na napag-alaman na si Gi-jong pala. Sa pagsisikap na makagawa ng malaking benta, nakipag-usap sa kanya si Kyung-min at nalaman niyang magkapit-bahay sila, sinabi pa ni Gi-jong na nakita niya si Kyung-min sa paligid. Nang matapos na ang kanilang transaksyon, at naibigay na ni Kyung-min ang kanyang business card, inaya siya ni Gi-jong na magkape. Ngunit nang tanggihan ni Kyung-min ang imbitasyon, nagsimula si Gi-jong na gumawa ng eksena, at sinabing unang nag-flirt ang dalaga sa kanya. Sa kabila nito, hindi pwedeng sumang-ayon na lang si Kyung-min dito, para lang sa malaking benta. Dali-daling pumasok si Song-ho at ipinagtanggol ang kaibigan, at tumawag ng security, nang hindi nakinig ang lalaki sa paliwanag ni Kyung-min. Kinagabihan, pagbalik niya sa kanyang gusali, nakita ni Kyung-min si Dong-hun na pinapagalitan ng kanyang amo, dahil laging may mga insidente sa gabi, bagay na hindi nangyayari sa umaga. Sumakay si Kyung-min ng elevator, at may pumasok din na lalaki para pumunta sa parehong palapag. Pagdating nila doon,
hinintay niya ang lalaki na makarating sa pintuan ng kanyang apartment, bago siya sunod na lumabas. Habang natutulog si Kyung Min, lumabas sa ilalim ng kama ang misteryosong lalaking gumagamit ng kanyang apartment, at pinalanghap siya ng pampakalma, bago ginamit ang kanyang toothbrush at shower. Sinigurado ng lalaki na linisin ang bawat buhok sa drainage, bago tumabi kay Kyung Min sa kama, at matulog sa tabi nito. Kinabukasan sa trabaho, tinawag si Kyung Min ng kanyang boss sa kanyang opisina, para ipaliwanag na tapos na ang kanyang kontrata. Ngunit dahil maganda ang kanyang performance, gusto ng kumpanya na kunin siya, bilang isang permanenteng empleyado. Mukhang hindi siya masyadong masaya tungkol dito, dahil wala siya sa magandang pag-iisip sa oras na iyon. Kalaunan, habang gumagawa siya ng ilang dagdag na oras sa trabaho, nakatanggap siya ng tawag sa kanyang telepono mula sa hindi kilalang numero, na hindi niya sinagot. Muli niya itong hindi pinansin nang tumawag ang estranghero habang nasa bus stop siya, kung saan bigla siyang nilapitan ni Gijong. Sinubukan ni Kyung Min na makalayo, ngunit hinawakan siya ni Gijong at sinabihan siyang sumakay ng taxi kasama niya, habang ipinaalala sa kanya na may utang siya, dahil sa nangyaring insidente sa bangko. Sa sandaling iyon, dumating si Song Ho sakay ng kanyang sasakyan, at pinaalis si Gijong. Inalok ni Song Ho si Kyung Min na sumakay, at sinabi sa kanya na okay lang natawagan siya, sa tuwing kailangan niya ng tulong. Pagdating niya sa kanyang apartment, nakita niyang hindi gumagana ang mga ilaw, at may tao sa kanyang pintuan. Ito ay si Song Ho, na dinala ang kanyang wallet, na naiwan niya sa kanyang sasakyan. Nang buksan niya ang pinto para kunin ito, napansin ni Song Ho na patay ang mga ilaw, at nag-alok na ayusin ito para sa kanya. Sa sandaling gumana muli ang mga ilaw, inanyayahan siya ni Kyung Min na manatili para sa kape, at habang papunta siya sa banyo, napansin niyang maraming bagay sa paligid ng apartment ang nailipat. Matapos magtaka kung paano nalaman ni Song Ho ang numero ng kanyang apartment, bumaba si Kyung Min na kunyari ay bibili ng kape. Ngunit ang kanyang totoong pakay ay tumawag sa pulis, at humiling sa kanila na suriin ang kanyang apartment. Dumating si Detective Lee kasama ang isa pang opisyal, ngunit pagbukas nila ng pinto, nakita nilang patay na si Song Ho, at nakasabit ang kanyang korbata sa doorknob. Dinala si Kyung Min sa police station para sa interogasyon, dahil sa tingin nila ay sobra na nagkataon na pinatay ng ibang tao si Song Ho, habang siya ay tumawag ng pulis, kaya naniniwala silang partner in crime ni Kyung Min ang killer. Ngunit walang sapat na ebidensya para suportahan ito. Sa katunayan, lahat ng mga nakaraang report na ginawa tungkol sa isang taong sumusubok na pumasok sa kanyang apartment, ay nagpapatunay na siya ay biktima, kaya pinakawalan nila si Kyung Min. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Kyung Min sa kanyang trabaho, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang boss na wala na ang alok ng kumpanya na gawin siyang permanenteng empleyado. At dahil tapos na ang kanyang kontrata, umuwi si Kyung Min na wala ng trabaho. Balik sa kanyang apartment, hiniling niya sa gwardya na tingnan ang mga security tapes, ngunit nalaman lamang na peke ang mga camera sa mga hallways, at may recording lang siya sa elevator. Binanggit din ng gwardya na ang taong nagtangkang buksan ang kanyang pinto noong isang araw, ay malamang na isang lasing lamang na kapitbahay, na nagkamali. Gayunpaman, nag-aalala si Kyung Min, kaya hiniling niya sa gwardya na suriin ang kanyang apartment, bago siya pumasok dito. Buti na lang at wala itong laman, ngunit nalipat na naman ang mga gamit, at may mga butil ng kape na natapon sa sahig. Tinawagan niya ang kanyang realtor, upang kumpirmahin na gusto niyang lumipat sa isang bagong lugar sa lalong madaling panahon. Sinimulan niyang linisin ang mga natapon na butil ng kape, at nakita sa ilalim ng aparador, ang isang susi mula sa isa pang apartment. Nang maalala ang sinabi ng gwardya tungkol sa mga lasing na kapitbahay, sinimulan ni Kyung Min na pumunta sa bawat pinto, upang hanapin kung saang apartment tutugma ang susi. Napunta siya sa lugar ni Sung Ye, ngunit wala itong laman, at mukhang matagal nang walang tao. Hiniling niya kay Hyoju na gamitin ang computer sa trabaho, para makuha ang card statement ni Sung Ye. Ipinapakita dito na araw-araw sa alas 8 ng gabi, bumibili si ng isang bagay na nagkakahalaga ng 3.20 sa isang lokal na convenience store, maliban sa Sabado, kung kailan pumupunta siya ng 1:00 ng hapon. Nasa statement din ang numero ng telepono ni Sung Ye, kaya sinubukan nilang tawagan siya at i-text, ngunit hindi siya sumasagot. Dahil Sabado sa araw na iyon, nagpa siya silang pumunta sa convenience store, para tingnan kung makikita nila si Sung Ye.
Nakita nilang may nakapak na lugaw na nagkakahalaga ng 3.20, ngunit hindi iyon nangangahulugan ng anuman, dahil maaaring bumili si Sung Ye ng dalawang mas murang bagay, upang magiging 3.20. Nagpa siya silang magpahinga at kumain ng tanghalian doon mismo sa tindahan. Habang kumakain, nakatanggap si Hyoju ng reply sa kanyang mga text, nang makita nila ang isang babae na bumibili ng lugaw. Sinundan nila ang babae sa isang madilim na kapitbahayan, at nakarating sa isang nahating kalsada, kaya naghiwalay sina Hyoju at Kyungmin. Pagkatapos ng ilang pagtakbo, naabutan ni Hyoju ang babae, at nadismaya nang makitang hindi siya si Sung Ye. Samantala, nahanap ni Kyungmin ang isang pusa na kumakain mula sa tasa ng lugaw, at nang tumingin siya sa likod ng pinto ng gusaling tinakbuhan ng hayop, nakita niyang mayroong madaming tasa ng lugaw doon, na mukhang may nagpapakain sa pusa. Nang papalapit siya sa bahay, nadiskubre niya na may lock ito katulad ng sa kanyang apartment. Pagkatapos subukan ang ilang maling code, naalala niya ang gabing may nagtangkang pumasok sa kanyang lugar at ang dumi sa keypad, kaya sinubukan niya ang code na sumusunod sa pattern ng dumi, at gumana ito. Ang bahay ay tila walang laman sa una, ngunit pagdating niya sa kwarto, nakita niya ang tunay na Sung Ye na nakatali sa kama, natutulog na may nakakonektang IV sa kanyang braso. Tumawag si Kyungmin sa 911, ngunit halos wala siyang masabi sa kanila, dahil bumalik na ang kriminal. Dahil dito, ibinaba niya ang tawag at nagtago sa ilalim ng kama. Ang misteryosong lalaki ay may telepono ni Sung Ye, at siya ang sumasagot sa mga text ni Hyoju. Ngayon ay pinapatay niya si Sung Ye, sa pamamagitan ng pagturok ng isang bagay sa IV nito. Ipinaliwanag ng lalaki kay Sung Ye na nakahanap na siya ng iba, isang magandang babae na nakatira sa baba ng apartment ni Sung Ye, na ibig sabihin ay si Kyungmin. Nang umalis ang lalaki upang kumuha ng isang bagay mula sa kabilang silid, lumabas si Kyungmin mula sa ilalim ng kama. Nakatago siya sa likod ng pinto sa tamang oras, nang makita ang lalaki na bumalik sa kwarto na may dalang lag-ari. Inalis ng lalaki ang kumot sa katawan ni Sung Ye, na nagpapakita na wala na itong mga binti. Biglang maririnig ang mga sirena ng police car sa labas. Kaya nang lumapit ang lalaki sa bintana upang tingnan kung nasaan sila, sinamantala niya ang pagkakataong lumabas ng silid, at tumakas sa bahay. Pagdating pa lang niya sa pinto, napagtanto niyang nabitawan niya ang kanyang telepono, at nagriring ito. Narinig ito ng lalaki at lumapit, sinabi sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang telepono. Sinimulan siyang habulin ng lalaki sa paligid, na natatakpan ng maskara at sombrero ang mukha. Sumisigaw siya ng tulong habang tumatakbo, ngunit walang nakakarinig sa kanya, kaya napunta siya sa isang abandonadong tindahan. Nahanap siya ng lalaki doon, ngunit nang hahampasin na sana niya si Kyungmin, biglang dumating si Hyoju at hinampas ang lalaki ng handbarrow. Mabilis na nakabawi ang lalaki at bilang ganti, inatake niya si Hyoju. Mabuti na lamang at sa sandaling iyon, isang sasakyan ng pulis ang dumaan at sumigaw si Hyoju para humingi ng tulong, kaya walang pagpipilian ang lalaki kundi ang tumakas. Ilang sandali pa, pinagalitan pareho sina Kyungmin at Hyoju ni Detective Lee, dahil sa tingin ng detective ay nagsinungaling ang mga ito. Walang laman ang bahay, wala rin kahit saan ang telepono ni Kyungmin, at ang tanging alam lamang ni Kyungmin tungkol sa lalaki, ay nakasuot ito ng lumang relo. Bigla silang nag-ambala ng isang opisyal na nagsabing nakita nila ang katawan ni Sung Ye sa basurahan, na may business card ni Kyungmin sa kanyang mga daliri. Pagkalipas ng maraming oras, dinala ng pulisya si Gi-jong para sa interogasyon, dahil binigyan siya ng card ni Kyungmin. Makikita sa mga security camera na sinusundan din ni Gi-jong si Kyungmin, at nakasuot siya ng lumang relo. Dahil sa karpintero rin siya, mayroon siyang akses sa mga kagamitan tulad ng mga lag-ari, at alam kung paano gamitin ang mga ito. Nagalit at naging marahas si Gi-jong, nagkamali sa kanyang pag-amin, na naging dahilan para panatilihin siyang nakakulong. Pagkatapos humingi ng tawad sa kanila ni Gi-jong, hinayaan ng detective na makauwi na ang mga babae, nangako na tutukan ang kaso. Sa wakas ay lumipat si Kyungmin sa kanyang bagong apartment, kung saan tiniyak niyang safe ang kanyang mga pinto at bintana. Samantala, nakalaya si Gi-jong dahil walang sapat na ebidensya, upang mapanatili siyang arestuhin. Pumunta siya sa apartment building upang hanapin si Kyungmin, at nang malaman niyang lumipat na ito ng apartment, gumawa siya ng kwento tungkol sa pagiging magpinsan nila. Kailangan umanong sabihin niya kay Kyungmin na mamamatay na ang ama nito,
kaya ibinigay sa kanya ni Donghon ang bagong address ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Kyungmin ng isang package. Sa loob ay naroon ang kanyang telepono na nahulog niya sa bahay ng killer, na may maraming larawan niya na natutulog. Biglang nagring ang kanyang telepono dahil sa isang tawag mula kay Hyoju, at nang sagutin niya ito, nakita niya ang isang video ng lalaking killer na nasa bahay ng kanyang kaibigan. Nagmadaling umalis si Kyungmin sa kanyang apartment na hindi dala ang kanyang mga susi, at pumunta sa gusali na tinitirhan ni Hyoju. Nakapasok siya sa gusali, dahil tamang may lumabas nung pagdating niya. Makikita sa video na ang killer ay nagsisimulang putulin ang isang paa ni Hyoju, kaya nagmamadaling pumunta si Kyungmin sa tamang apartment, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Kumuha siya ng fire extinguisher at hinampas ang lock, ngunit bago pa niya ito mabuksan, dumating si Gi-jong at hinampas si Kyungmin, at nagbabalak na isama ang dalaga na magkape. Narinig ng isang kapitbahay ang mga ingay at sigaw ni Kyungmin ng tulong, kaya sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis at inatake si Gi-jong. Ngayong libre na, tinapos ni Kyungmin ang pagsira ng lock at pumasok sa apartment, nakitang duguan si Hyoju sa kanyang kama. Samantala, sa kanyang bagong apartment, iniwan ng misteryosong lalaki ang kanyang mga susi pabalik, kung saan iniwan ni Kyungmin ang mga ito. Maya-maya, binisita ni Kyungmin si Hyoju sa ospital. Hindi naputol ang kanyang mga paa, mayroon lang siyang peklat kung saan nagsimulang putulin ng killer para sa video. Hindi niya sinisisi ang kanyang kaibigan sa nangyari sa kanya. Kinausap ni Detective Lee si Kyungmin, sinabi sa kanya na ang lahat ay nai-record na ng kriminal ng mas maaga, at ang lahat ay isang trick, para lumabas si Kyungmin sa kanyang apartment. Inaresto na nila si Gi-jong, at ngayon ay kailangan na lang nilang hintayin ang resulta ng DNA test. Binigyan din niya si Kyungmin ng security camera na nagkukunwaring penguin, para tulungan siyang maging ligtas, kung saan ininstall ito ni Kyungmin pagbalik sa bahay. Pagkatapos, pumunta siya sa convenience store, kung saan nadatnan niya si Donghon, bagamat hindi niya ito nakilala sa una. Naging awkward ang pag-uusap, nang sinimulang banggitin ni Donghon kung paanong wala nang mananakit kay Kyungmin, ngayong nahuli na ang kriminal. Mabilis na binayaran ni Kyungmin ang kanyang mga gamit para makaalis doon, ngunit hindi niya maiwasang lumingon nang may marinig siyang kakaiba. Narinig niyang nagbayad si Donghon ng 3.20, at bumili ng parehong lugaw na kinain ng pusa, at nakasuot din siya ng makalumang relo. Dahil sa pag-aalala, nagmadali siyang bumalik sa kanyang lugar, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula kay Detective Lee, na nagsabi sa kanya na wag umalis ng bahay. Lumabas na napalaya si Gi-jong, dahil hindi tumugma ang DNA, at ngayon ay natagpuan siyang patay na. Biglang napansin ni Kyungmin ang isang tasa ng lugaw sa kanyang aparador, tiningnan niya ang security camera, at nakita si Donghon na pumasok sa apartment at nagtago sa ilalim ng kanyang kama. Nandoon pa rin si Donghon, at sa sandaling iyon ay inilahad niya ang kanyang kamay upang hawakan siya, kaya tumakbo si Kyungmin sa pintuan at sinubukang makatakas. Ngunit ni-knockout siya ni Donghon, bago pa man niya mabuksan ang pinto. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na si Detective Lee na hanapin siya, dahil nakita niya sa security camera na dinala siya ni Donghon sa kanyang sasakyan. Isa sa kanyang mga kasamahang opisyal ang tumawag at ipinaalam sa kanya, ang ilang mahalagang impormasyon na nalaman nila. Nalaman nila na si Donghon ay nagbitiw na sa kanyang trabaho, at nawala isang araw pagkatapos na mapatay si Gi-jong. Nalaman na nagtrabaho din siya noon sa isang lugar malapit sa Yangpyeong Lake, isang hotel na nagsara, matapos magpakamatay ang isang bisita. Lumipat si Donghon sa Seoul di nagtagal pagkatapos ng insidenteng iyon, at nagsimulang magtrabaho sa dating gusali na tinirhan ni Kyungmin, na mayroon ding hindi nalutas na kaso na nauugnay dito. Samantala, nagising si Kyungmin sa isang kakaibang silid, habang niyayakap siya ni Donghon. Nagdala siya ng ilang mga bagay mula sa kanyang apartment, at pinalitan siya ng damit, sinabing gusto niyang maging komportable ang dalaga. Ngunit sa lahat ng oras na ito ay walang malay si Kyungmin, at ngayon ay may nakakonektang IV sa kanyang braso. Nagalit si Donghon, dahil hindi siya nakilala ni Kyungmin sa tindahan. Sinabi din niya na bukas ang pinto para makaalis si Kyungmin anumang oras, ngunit kung gagawin niya ito, kailangan niyang putulin ang mga paa at kamay ng dalaga. Biglang umubo si Kyungmin, kung kaya ay lumapit si Donghon para hawakan ang kanyang ulo. Sinamantala ni Kyungmin ang pagkakataong ito para kagatin ang tenga ng lalaki,
bago sinaksak ang kanyang kamay gamit ang isa sa mga karayom mula sa nightstand. Habang nasa ilalim pa rin ang epekto ng gamot na pampakalma, kinaladkad ni Kyung Min ang kanyang katawan palabas ng silid. Nagsimula siyang tumakbo pababa ng hagdan, ngunit nalaman niya na nakalock ang lahat ng pinto, at ang isang silid na hindi nakalock, ay naharangan naman ang mga bintana. Nang marinig si Dong-hun na papalapit na may dalang palakol, kinuha ni Kyung Min ang isang tipak ng salamin mula sa sahig, upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nang papasok na ang lalaki sa silid, isang kalabog ang umalingaw-ngaw sa bahay. Ito ay si Detective Lee, na sa wakas ay dumating upang tulungan siya. Tinawag ng detective ang kanyang pangalan at nang tumugon siya, tumalon si Dong-hun sa likuran ng detective, at nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki. Ilang sandali pa, biglang hindi na nakarinig si Kyung Min ng anumang ingay, kaya lumabas siya ng silid, kinuha ang palakol na nakita niya sa sahig, at hinanap ang mga lalaki. Nakita niyang sinaksak ni Dong-hun si Detective Lee. Plano ni Dong-hun na isunod si Kyung Min, kaya hinila ng dalaga ang carpet upang madapa siya. Kinuha niya ang baril handang barilin si Dong-hun, ngunit wala na itong mga bala. Hinawakan siya ni Dong-hun sa kanyang damit, at ilang beses na hinampas ang kanyang ulo sa sahig, bago kunin ang kanyang palakol. Ngunit nang sisimulan na niyang tanggalin ang braso, itinulak siya ni Kyung Min sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang mga daliri sa kanyang mga sugat. Hindi ito sapat para tuluyang kumawala si Dong-hun sa kanya, sa katunayan, lalo lang nagalit ang lalaki, kaya hinawakan siya nito at inihagis sa isang aparador, na natumba sa kanilang dalawa. Ang kamay ni Dong-hun ay naipit sa gilid na may pako, ngunit sinubukan pa rin niyang tanggalin ito, gamit ang kanyang isang kamay. Ginawa ni Kyung Min ang lahat, sa pamamagitan ng paghampas at pagsipa kay Dong-hun. Napansin niyang malapit nang matanggal ang isa sa mga gilid ng wardrobe, kaya sinubukan niyang itulak ito para makalikha ng butas. Gayunpaman, nagawa pa ring palayain ni Dong-hun ang kamay nito, at sinimulang sakalin si Kyung Min. Tumugon si Kyung Min sa pamamagitan ng paglagay din ng kanyang mga kamay, sa mga balikat ni Dong-hun upang itulak ito. Ngunit hindi sadyang naitulak pala niya ang ulo sa isang pako sa aparador, dahilan ng pagkamatay ni Dong-hun. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik si Kyung Min sa kanyang normal na buhay, nakatira sa kanyang bagong apartment, kung saan kasalukuyan siyang nag-aayos. Gayunpaman, bago gumawa ng anuman sa araw na iyon, tiningnan niya ang ilalim ng kama, upang matiyak na walang tao na nakatago doon. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.